naman, may makakausap pa tayong isa pa. Ito yung mga tungkol sa mga ganito pa rin, mga ginagawa nila pagka-Pasko. Pasko, di ba? Hindi kasi syempre, yung mga katulad ni Tita Norma na yan, tandaan mo yung sabi niya, may wish siya sa'yo. Oo nga. Parating yan. Parating na. Wala pa. Wala pa. Pero yung mga katulad nila, di ba kumbaga parang advocacy na rin siguro nila yun, no? Yung tipong makapagpasaya talaga sa mga kapwa nila kahit na... Sa kanya yung kahit hindi niya iaabot ng personal yung sharing ng blessing, yung may mapapanood na nakapagpapasaya, that's her way of sharing yung kanyang blessing. Tsaka yung very festive na mood. Oo, talagang nakakadagdag yan kapag napakarami talagang ilaw. Tas ako ibang parang mga hindi disenyo. kompleto Pasko ko pag hindi ako nakapag-remote dyan eh. Ako rin. Kaya dapat lang talaga yung makapunta ulit ngayon. Oo. Saka sana yung mga kababayan natin, parang naririnig nyo na. Maganda makapunta kayo dyan, makita nyo para ng doon sa mga personal. hindi nakakaalam, sa Policarpio Street po yan, Policarpio Street sa Mandaluyong. Makikita nyo na po yan. Kilalang-kilala po yan eh. Paghahanapin nyo lang yung bahay ni Tita Norma o kaya ni Tita Ching, di ba? Yung maraming mga napakaraming Santa Claus. Mga bahay na yan. Magkatapat lang yan eh. Magkakatapat lang Pero yan. actually, yung buong street na yan, talagang ang gaganda ng mga kasi lahat sila siguro napapresyo kina Tita Norma na kay Tita Ching. So talagang nag-iilaw na rin sila. Ayan, tingnan mo. So, Santa Claus. Naging tourist spot na rin yung anong yan. Yung lugar na kahit sa ibang bansa, kilala na yung Policarpio Street. Kaya yung iba pag pumunta rito, umuwi at nagbakasyon, pupuntahan nila yan. Kaya nakakakausap tayo dyan ng mga balikbayan eh. Punta tayo sa Policarpio. Dahil curious sila na makita. Correct. Hindi lang yung mga taga dyan sa Mandaluyong ang pumupunta dyan. Kung saan-saan na lugar, talagang dumarayo pa dyan. Sulit na sulit naman talaga. Kasi pagdating mo naman dyan, talagang busog na busog yung mata mo. Ang epekto niyan, Maris, maraming gumagaya na. Diba? Maganda naman yun. Maganda yun. Siyempre, okay lang yung nagayahin nyo. At least maraming nakakapagpasaya, di ba? Oo. Tsaka siyempre, parang mas lalo mong naibabahagi yung Christmas spirit, yung feel ng Pasko. Kapag maraming gumagawa ng mga yung isa dyan na yung bahay ni Tita Ching Suva. Yung kanya naman, yung collection niya, yung mga Santa Claus. Ayan, nakikita natin. Abay, nung nakausap ko yan last time na pumunta kami, sabi niya 3,000 yata. 3,000? Nung pumasok kami sa bahay niya, pati mga kubyertos niya, Santa Claus eh. Correct. Pati nga yung lalagyan ng tissue sa CR. Diba? Sabi ko, paano mo tinatabi yan? Box daw yan. Yan, yung nakikita ho ninyo, mga collection niya yun konti na lang, hindi ka na makakalakad dyan eh. Punong-puno ng Santa Claus talaga buti hindi niya na-meet si Santa Claus baka naging asawa pa niyan eh. Sobrang pagkahilig niya. Ang thing nga rito, di ba sinasabi niya, kinukwento niya, bata pa lang daw siya. Nahilig na siya dun sa sabi ko, hanggang ngayon Santa Claus na hanggang ngayon naniniwala pa kayo kay Santa Claus, sabi niya. Oo. Sa kaya tuloy-tuloy. At sabi niya, kung regaluhan mo siya, Santa Claus. Totoo. Huwag ka nang magregalo ng iba. Kahit na anong klase. Kaya parang nakita mo, di ba dyan, yung mula sa iba't ibang mga lugar, yung may mga national costume pa. Kung halimbawa sang bansa siya nakapunta, tapos yun yung suot-suot ni Santa. Yun yung mga nakakaliw doon. Tapos merong mga talagang parang nagpa-parachute, merong mga tumatambling-tambling, sumasayaw na Santa. Pinakita nga niya sa parang nabi ko, ang dami-dami mong collection na ganyan. Yung loob ng bahay niya, parang hindi ka na makagalaw dahil puro Santa Claus yung nandoon eh, di ba? Oo, palagi kapag bumisita Santa Claus dito, siya ang unang dadalawin. Bisitahin, di ba? Malamang hindi lang niya alam, pero baka paggabi ng mistress ng Pasko, binibigyan siya ng dagdag na Santa na nakikita niya, dami niya dinadagdag dyan every year. Oo, dagdag ng dagdag yung kanyang collection. Ayan. Kaya nga, mas lalong nakakaaliw. Tama-tama rin yan sa mga bata na gustong makita. Naubusan na nga yata ng ginagawa Santa Claus dahil lahat ng ginagawa nasa kanya na di ba? Oo, di ba? Tingnan mo naman yung kanyang yung bahay niya. Di ba? Kapag sapit din ng 6 yan, magkakatapat lang yan ang bahay na yan eh. Tapos talagang iilaw yan, samahan mo pa ng napakakukulay ng mga Santa Claus. Sino ba naman hindi alam ang masayang bati na naghahalid daw sa Santa Claus sa mga bata, maging sa mga may edad sa Policarpio Street sa Mandaluyong, nakilala sa nagliliwanag ng mga bahay. Aba! Yun nga isang bahay kung saan naabot sa 3,000 Santa Claus. Correct, gaya na sinabi mo. Ang babati sa iyo. Ang may-ari niyan, yung kanina pa natin pinagkukwentuhan, walang iba kundi si Carmen Suva. Magandang umaga po. Tawag na Tita Ching. Tita Ching! Good morning!
Tita Ching, at saka siyempre kasama din si Gin Yeah, ng Baby good morning. Dali. Good morning, Tita Ching. Oo, kaibigan ko rin yung anak niyan, si Babes. Si Gin ng Baby Dalisay, ang nagniningning na Christmas lights. Yung may bahay kanina na parang, parang Kastilyo. Ayan. Oo. Kumustahin natin yung kanilang mga nagniningning na mga bahay, Tita Ching. Oo, Tita Ching, naikwento na namin mula Good bata morning, pa. Good Susan. morning po. Tsaka si Maris po ito. Naikwento na Maris, namin kanina mula bata pa po kayo Collection na. collect na kayo ng mga Santa Claus eh. Bakit po ba kayo nahilig sa Santa Claus? Hindi kasi nung bata pa ako, sa probinsya, ang parents ko noon, meron kaming isang Santa Claus lang sa bahay. Pag Christmas yun, nilalabas. Lagi ko hinihintay yun. Pag lumabas yun, hinahawakan ko, tuwan-tuwa ako, inaakap ko. And then, ang mother ko, palaging sinasabi na magpakabait kami pag Christmas, magbibigay si Santa Claus ng regalo na maganda, gano'n. So, ginawa ko yun, pati sa mga anak ko na sinasabi ko na may Santa Claus, may mga gano'n. And then, umpisahan ko na yan, na nahilig ako, pagka mayroong bumibili ako pa isa-isa lang noong araw. Tapos hanggang sa dumami na ng dumami, nalaman na ng mga kaibigan ko, na lahat, mga kamag-anak ko, regalo nila sa akin pag Pasko, ganyan, at birthday. Kaya dumami ng dumami. At dumami ng Alam mo yan, dumami. Susan? Oo, Tita Ching. So, halimbawa ngayon, may wish ka ba kay Santa? Ano wish mo kay Santa? Sana, dumami pa lalo ito sa... Hindi, at saka maging maligaya tayo ngayong Pasko to, lalo na mga bata, lahat. At tayo. At saka wag natin basta isipin si Santa Claus. Isipin natin na pag Pasko, kapanganakan niya ni Jesus. At dapat diyan tayo, i-focus ang ating attention natin. Tita Ching, ano ba yung fulfillment na tatamo mo, nakukuha mo kapag halimbawa yung nakikita mo yung mga bata na pumapasok dyan at nakikita yung bahay nyo na punong-puno ng Santa Claus? Ay, masaya ako at saka basta yung mga bata. Kasi nga, nanggaling ako dyan sa pagkabata na nahilig ako sa Santa Claus. Kaya tuwan-tuwa ako. Ako pa mismo, nag-ano sa kanila. Ako minsan, pagkilala ko na may kasamang mga bata, ako nagtutur sa kanila dito sa loob ng bahay. Ako nagbubukas ng mga di ba, yung mga battery na mga gumagalaw ng mga Santa. Kaya tuwan-tuwa ako pag natutuwa sila. Oo. Teka, kusapin din natin si ng Baby Dalisay. Siya naman yung may-ari ng bahay na parang ang tawag doon, pinakyaw yung lahat ng mga LED lights. Oo. Baby, good morning po sa inyo. Good morning po. Merry Christmas, Merry Susan. Christmas. Merry Christmas po. Diyos ko, pag Si Maris po. Nandito rin po ako. Si Maris kasama din natin. Paano nyo naisip yung disenyo ng inyong Christmas lights? Yung buong kabahayan nyo, parang talaga naman miski nasa aeroplano ka, tanaw ho ata. Paano nyo naisip ho yun? Naisip po namin yan kasi gusto naming magbigay ng saya sa mga taong naglilibot pag Pasko upang madama nila ang spirit ng Pasko para maramdaman nila na sa kauna-unahang pagkakataon at na sineselebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagligtas sa atin. Kaya pinaliliwanag namin ng bahay. Para magliwanag din ng mga isip. Una kami para sa puso namin ang diwa ng Pasko, ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin upang magbigay ng saya. Tita Baby, gaano nyo katagal i-set up yan? Ano ho? Gaano nyo katagal sineset up yan? Magkano yung nadadagdag sa bill ng kuryente? Oo. Gaano po katagal, una? Ang I-set up. nilalagay, siguro mga 3 months, ganyan. Oh! 3 months para lang i-set up. Magkano po 3 inaabot months, yung, mga yung 6 bill na nyo sa tao. kuryente? Oo. Magkano po inaabot yung bill nyo sa kuryente? Malaki ho ang bill ng kuryente. Pero tinitiis na lang magbayad para makapagbigay tayo ng saya sa mga taong naglilibot pag panahon ng Pasko. Pero Tita Baby, safe po ba yan? Kasi syempre napapalibutan yung buong bahay nyo ng mga Christmas lights. Tapos halos buong gabi naka-on yan. Di ba? Nakasindi yan. Opo.
Meron naman hong safety box para sa bawat bahagi ng bahay. At matitibay yung Christmas lights na ginamit natin, yung mga talagang malalaki. Yung may mga Hindi ICC, substandard, may mga ICC sticker. Oo. Ayan. At saka, I'm sure, may mga ano kayo, certified electrician na nagkakabit niyan. Ano po? Mayroon nung nagbabantay dyan na 2 tao. Hanggat hindi sinasara, hindi sila umaalis. Talaga ho? Ilan ho bang, ilang, ano yan, bumbilya ba? O, ilang bulb yan? Opo. Halos hindi ko mabilang. Pero pagka tinatago, merong mga 30 balikbayan boxes. Oh my God. 30 balikbayan boxes ang pinaglalagyan ho lahat niyan. Tita Baby, ilang years nyo nang ginagawa yan? Since 1993 po yan. Matagal-tagal na rin. Oo, mga 15 years na rin po, no? Tapos paano nyo po nako-conceptualize yung design? Iniiba-iba nyo rin po ba yan taon-taon? Yun nung taga-kabit namin, sila nang nag-iisip kung paano maglagay ng magandang design. Tapos pag nakikita nyo may mga dumadayo dyan, kayo masaya din. Siyempre po, kasi yun ang hangarin natin na makapagbigay tayo ng masaya sa mga tao para mabigyan din natin ng kasiyahan. Hindi man natin mabigyan ng material na bagay, sa damdamin naman makapagbibigay tayo ng saya. Yun ang talagang tinatawag na spirit of blessing, di ba? Tita Ching! Anong klase pa? Ano pa ni Santa Claus ang gusto mong matanggap? Anong ginagawa niya? Lahat na inasa iyo eh. Ano pa? Ano pang klaseng ginagawa ni Santa ang Si gusto mo? Cesar Apolinario may pinadala na sa akin. Aba, parang pinaparinggan mo na ako. Tita Ching, di ba ako nakakapag-shopping? Anong gusto mong padala ko sa'yo? Hindi, wala biro lang. Basta pasyata na lang ulit dito. Tita Ching, anong klase? Anong klase pa yung gusto mong gawin ni Santa? Wala. Basta pumunta ka lang dito sa bahay. Ayoko pumunta dyan eh. Gusto ko pag pupunta ka Bahala dyan. ka na kung anong klase Santa Claus. Kahit isang maliit lang or ano. Ano dadalhin ko ni Santa Claus dyan? Alam mo na, may idea ka na. May idea na. Kasi pati yung mga native, alam yung mo mga na Pilipino na nakarating ka Santa dito, Claus. Susan Kaya alam mo na kung ano. Meron pati candle holder, tignan mo. Oo, nakita niyo yan. Naka-Santa Claus Lahat ho yan. Meron hong imahe ni Santa Claus dyan. Oo, pati sa CR. Diba? Paano nyo po mini-maintain yan, Tita Ching? Kasi syempre, ang hirap naman na... Pag-store, di ba? Oo, yung pag-store, tsaka yung pananatilihin mong maganda, malinis. Na isang bodega yan, tapos ilalagay yan sa mga plastic, isa-isa. Nako, gano'n ang ano. Ang hirap. Meron na ilang, bago magpasko, ilang araw yung preparasyon nyo naman dyan, Tita Ching, para mailagay dyan. Set up yan. Whole year round na po ba yan? October. Mga October. ganyan, nag-umpisa. Lalabas na sa bodega, lilinisin na isa-isa. Ganun. Tapos pag itinabi mo, isa-isa mo pa rin lilinisin, di ba? Pero yung mga ganun kubyertos na, po dyan, hindi nyo pwedeng gamitin para hindi masira. Hindi, ginagamit nila. Ginagamit nyo rin? Hindi, pero kung kayo pupunta rito, pagagamit ko sa inyo. Tapos kailan mo itatago yan, Tita Ching? Mga January, middle of January or mga ano. Middle of January pa. Mga ganun. So, uulitin lang po natin, no, para dun sa mga gusto pang pumunta, anong oras po yan na talagang may ilaw na? Alas 6? Ganyan po ba? Tama? Basta dumilim, mga 6:30, gano'n. 6:30 sa Policarpio Street din. Yeah. Walang bayad doon. Libre po Walang yan. bayad. Oo, pasyal kayo ulit. Susan, hintayin kita. Tita Ching, opo, pumunta po huli ako dyan. Ang hirap challenge kasi dyan kay Tita Ching. Kailangan maghahanap ka ng kakaibang Santa Claus di ba? Correct. Oo, kasi lahat nga nasa kanya na eh. Gusto kong dalhin ng live si Santa Claus dyan Yun ang ireregalo mo. Para kaiba. Tita Ching, mensahe mo sa mga kababayan natin. Sila Cherry Mercado, nandito kagabi Ganun po? Oo. Anong mensahe mo sa mga Tuwan-tuwa yung mga anak niya. Kaya kayo din, magdala kayo ng mga bata. makapagdala ko ng bata? Oo, si Audrey, dalin mo. Tita Ching, mensahe mo sa mga manonood natin. Merry Christmas and Happy New Year sa atin lahat, no? At sana maging maligaya ang papasok na New Year. And then, siguro naman,
more blessings sa atin lahat. Thank you, Tita Ching. Ma'am Baby, mensahe po ninyo. Kami po magandang Merry Christmas sa lahat ng mga manonood ng Kape at Balita. Sana araw-araw huwag niyong kakalimutan na manood ng Kape at Balita. Ako Nak, hindi salamat po, nawawala ah. araw-araw dyan. Oo, salamat At naman. sana sa Paskong ito, sa araw ng bukas, ay madaman nila ang tunay na espiritu ng Pasko at maging masayang lahat ang mga tao, lalo na ang mga kababayan natin na sa kabila ng mga tragedy, magkaroon naman sila ng masayang Pasko. Ipagdasal po natin silang lahat. Okay, thank you, Tita Napakaganda Baby mensahe, at Tita no? Ching. Ayan. Merry Christmas po sa inyo. Christmas po. Sige.